inakala na ang surprise anniversary trip na inihanda ni Victor ay magiging mitsan ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ko. Habang hawak niya ang kamay ng ibang babae sa lobby ng hotel, wala akong naramdamang galit. Ang tanging naisip ko lang, oras na para bawiin ko ang lahat ng ninakaw niya sa akin. Ang bag na bitbit ko ay mabigat, hindi dahil sa mga damit, kundi dahil sa bigat na mga pangarap na binuo namin sa loob ng 10 taon. Pinag-ipunan ko bawat sentimo mula sa sari-sari store namin sa Cavite para lang sa bakasyon na ito. Ibinenta ko pa ang ilang gamit sa bahay para lang makabili ng bagong damit. Sa pag-aakalang isa itong pagkakataon para maging bago ang lahat sa aming pagsasama. Ngunit ang nakita ko sa lobby ay parang isang panaginip na ayaw kong gisingin. Nakatayo si Victor, suot ang paborito niyang polo, ang mismong damit na binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko. Tumatawa siya habang nakahawak sa bewang ng isang babaeng hindi ko kilala. Ang babae ay bata, elegante, at mukhang galing sa ibang mundo. Malayo sa pagiging pagod at alikabok ng buhay ko sa tindahan. Babes, relax ka lang. Pagkatapos ng pirmahan mamaya, sa atin na ang bahay na iyon. Wala na si Lucia. Rinig kong bulong ni Victor sa babae. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bahay na iyon, ang tanging pamana ng mga magulang ko, ang sentro ng buhay namin. Akala ko ang pag-unlad ni Victor sa trabaho ang magdadala sa amin sa mas magandang kinabukasan. Yun pala, ako ang magiging unang biktima ng kanyang tagumpay. Hindi ako lumapit. Hindi ako sumigaw. Iyon ang hiya na itinuro sa akin ng mga magulang ko. Ang huwag mag-eskandalo sa harap ng maraming tao. Sa halip, umatras ako ng dahan-dahan. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ngunit ang isip ko ay biglang naging malamig na yelo. Inilabas ko ang aking cellphone. May nakita akong business card na naiwan ni Victor sa lamesa naming kahapon. Isang card ng isang law firm na may pangalan ng babaeng kasama niya, Maya Santos. Habang papalayo ako sa lobby, nagdial ako ng numero na nakasulat sa card. Hello, Ate Santos? Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng handang makipagpatayan para sa kanyang danggal. Kailangan nating mag-usap tungkol sa lalaking kasama mo ngayon. Sa kabilang linya, may maikling katahimikan bago sumagot ang isang babaeng boses na tila naghihintay din ng tawag na ito. Lucia? Akala ko hindi ka tatawag. Sa sandaling yon, alam kong hindi na ako ang Lucia na naghihintay sa asawa sa hapagkainan. Ang larong ito ay nagsisimula na at sisiguraduhin kong si Victor ang huling tatawa sa sarili niyang hukay. Matapos ang tawag kay Maya, bumalik ako sa aming maliit na apartment sa Cavite bago pa man makabalik si Victor mula sa kanyang business trip. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa sakripisyo ko. Ang mga dingding na pininturahan ko ng mag-isa, ang mga lumang gamit na pinagtiyagaan naming ayusin. Nakakasuka isiping, ninanakaw na pala ito sa akin nang hindi ko man lang namamalayan. Pagdating ni Victor, kinagabihan, nakita ko siyang pumasok na parang walang nangyari. Nakangiti, dinalhan pa ako ng pasalubong na mamahaling tsokolate. Lucia, babe, kumusta ang araw mo? Tanong niya habang lumalapit para halikan ako sa pisngi. Umiwas ako ng bahagya, sabay turo sa kusina. Okay lang naman, nakakapagod lang sa tindahan. Sagot ko habang pinipilit na maging natural ang boses. San ka ba galing? Akala ko ba sa office ka lang? Oo. Pinadala ako ni boss sa isang seminar sa labas ng bayan. Nakaka-stress nga sabi niya sabay upo sa sopa at binuksan ang TV. Kitang-kita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang leeg, isang senyales na nagsisinungaling siya. Dati hindi ko ito napapansin dahil sa sobrang tiwala ko. Ngayon, bawat kilos niya ay parang isang pelikulang pilit na itinatahi ang mga maling bahagi. Habang nagluluto ako, pumasok ako sa kanyang kwarto para magkunwaring kukunin ang kanyang maruming damit. Mabilis kong sinilip ang kanyang bag na nakatago sa ilalim ng kama. Nandun ang mga dokumentong hindi niya dapat hawak. Binuksan ko ang isang folder na may tatak ng isang bangko. Halos mahulog ang puso ko. Ang titulo ng aming bahay,
Ang mismong papel na pinaglalaban ko ay nakasaad doon bilang collateral para sa isang malaking loan. Ang lagda ko sa ilalim? Hindi ko yon sulat kamay. May gumaya sa pirma ko. Lucia, anong ginagawa mo riyan? Biglang bumukas ang pinto. Si Victor nakatayo ron, ang mukha niya ay hindi na mapagkunwaring mabait. Napalitan ito ng matalim na tingin. May hinahanap lang ako, Victor. Ang labahan mo. Sagot ko, pero huli na, hawak ko na ang folder. Bakit mo binubuksan ang gamit ko? Madiin niyang tanong sabay lapit sa akin. Hinablot niya ang folder mula sa kamay ko. Huwag kang makikialam sa trabaho ko, Lucia. Hindi mo maiintindihan ang mga usaping ito. Masyadong malaki ang inaalala ko para sa future natin. Future namin? Gusto kong tumawa ng malakas. Ang future na nilalakad niya ay ang paglipas sa akin habang siya ay masayang kasama ang ibang babae. Pasensya na, akala ko kasi may kailangan ka lang, sabi ko pilit na huminahon. Gusto ko lang namang makatulton, tinitigan niya ako ng matagal, sinusuri kung may hinala ba ako. Nang makita niyang tila natatakot ako, bahagya siyang lumambot. Maghanda ka na lang ng hapunan, huwag ka nang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman. Umalis siya sa kwarto. Ramdam ko ang panging inig ng aking mga kamay. Hindi niya alam na sa kabila ng aking pagbaba ng tingin, unti-unti nang nabubuo ang plano ko. Hindi ako papayag na mawala ang lahat ng walang laban. Pagpasok ko sa banyo, inilabas ko ang aking cellphone at nag-text kay Maya. Alam ko na ang tukol sa peke kong lagda. Kailan tayo magkikita? Ang sagot ay dumating agad. Mamayang hating gabi, sa lugar kung saan siya unang nagsinungaling sa'yo. Ang bakbakan ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang sugatan. Hating gabi na, ang aming barangay ay tahimik, tanging tunog lang ng mga kuliglig at paminsang-minsang pagtahol ng aso ang maririnig. Nakahiga si Victor sa tabi ko, mahimbing ang tulog, ang kanyang hininga ay mabigat at payapa. Ang hininga ng isang lalaking kampan, tingwal lang nakakaalam sa kanyang mga krimen. Dahan-dahan akong bumangon. Sa bawat paghakbang ko palayo sa aming kama, parang pinuputol ko ang natitirang ugnayan namin. Nagsuot ako ng simpleng jacket at lumabas ng bahay. Ang tagpuan? Ang lumang gazebo sa tapat ng simbahan kung saan kami nat-propose ni Victor 10 taon na ang nakararaan. Ang lugar kung saan naniwala akong forever na ang lahat. Pagdating ko, nakasandal sa railing si Maya. Nakasuot siya ng itim na dress, mukhang hindi man lang naapektuhan ng lamig ng gabi. Nang makita niya ako, tumayo siya ng tuwid. Walang bakas ng ngiti, walang yabang. Ang mga mata niya ay puno ng put na kapareho ng nararamdaman ko. You look pathetic, Lucia, bungad niya sa akin. Walang paligoy-ligoy. And you look like a homewrecker, sagot ko, hindi nagpatinag. Bakit mo ako pinapunta rito? Para ipamukha sa akin na nakuha mo na ang asawa ko? Tumawa si Maya, isang tawang walang kagalakan. Inilabas niya ang isang makapal na envelope at inilapag ito sa lamesa ng gazebo. Asawa? Victor isn't a husband, Lucia. He's a parasite. And for your information, I don't want him. I want to destroy him. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay mga litrato, resibo, at mga dokumentong nagpapatunay na ang pag-unlad ni Victor ay galing sa panloloko. Ngunit may isang dokumento na kumuha ng atensyon ko. Isang death certificate ng isang lalaki. Ang pangalan ng ama ni Maya. My father trusted him. Mahinang sabi ni Maya, ang boses niya ay nagsisimulang manginig. He was a small-time investor. Victor handled his finances. When my father's business started to grow, Victor forged documents, drained the accounts, and left my father with nothing. My father couldn't take the shame. He took his own life. Nang hina ang tuhod ko, akala ko Victor was just a cheating husband. Hindi ko akala ang isang mamamatay tao ang kasama ko sa bahay. Why me? Tanong ko. Because you're his weakest link, or so he thinks, sagot ni Maya. He's planning to sell your house and leave the country with everything. He needs your consent, or, at least, the appearance of it.
I've been playing him, letting him think I'm his partner in crime so he'd reveal where he hid the money. But he's too careful. He trusts no one. Tumingin ako sa kanya. Ang babaeng itinuring kong kaaway ay siya palang susi sa aking kalayaan. Ano gusto mong gawin ko? Tanong ko. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Sagot ni Maya. He thinks you're the timid martyr wife. Use that. Gawin mong tanga ang sarili mo. Let him believe he has the upper hand. Kapag nakuha natin ang pirmadong confession niya na siyang gumawa ng lahat ng illegal na transaksyon, we will burn his world to the ground. Tumango ako. Ang hiya na pumipigil sa akin noon ay napalitan na ng determinasyon. Hindi na ako susuko. He thinks he's the mastermind. Sabi ko habang tinitingnan ang mga dokumento. But he forgot one thing. I know him better than anyone else. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nakabukas pa ang ilaw sa kusina. Nakaupo si Victor sa lamesa. Hinihintay ako. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Saan ka galing, Lucia? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Huminga ko ng malalim, inayos ang mukha ko, at pilit na nagpakita ng mapagkumbabang ngiti. Nagsimba lang ako, Victor. Hindi ako makatulog. Pinagdarasal ko ang future natin. Mumisi siya, isang nising puno ng panlilinlang. Hindi niya alam, ang dasal ko ay hindi para sa aming pagsasama, kundi para sa kanyang pagbagsak. Ang sumunod na mga araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Kailangan kong kumilos ng normal, magluto, mag-ayos ng bahay at mumiti sa harap ni Victor habang sa loob-loob ko ay nandidiri ako sa bawat paghawak niya. Ang bawat haplos niya sa aking balikat ay parang dumi na kailangan kong hugasan agad pagtalikod niya. Isang hapon, habang nag-aayos ako sa sari-sari store, dumating si Victor. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking mukhang abogado o marahil ay isa ring kasabwat sa mga pekeng dokumento. Lucia, babe, tawag ni Victor. Nakangiti siya, ang ngiting ginagamit niya para makakuha ng tiwala. May mga dokumento rito na kailangan mong pirmahan para sa insurance ng bahay. Para ito sa safety natin kung sakaling may mangyari sa trabaho ko. Tiningnan ko ang papel. Hindi yun insurance, yon ay isang deed of sale. Isang kasunduan na ipinapasa ang pagmamay-ari ng bahay sa isang shell company na pagmamay-ari ni Victor. Bakit kailangan ko pang pirmahan? Tanong ko, sinikap kong pautal-utal at mukhang naguguluhan. Hindi ba dapat ay sa ating dalawa lang ito? Lucia, huwag ka ng maraming tanong. Sagot ni Victor, bahagyang tumigas ang boses. Para ito sa investment. Kung gusto mong magkaroon tayo ng mas malaking bahay, kailangan nating gawin ito. Huwag mong sabihing hindi ka nagtitiwala sa akin. Naramdaman ko ang pagtingin ng lalaking kasama niya. Inilabas ko ang aking panulat. Ang kamay ko ay bahagyang nanginginig. Isang akto na totoo dahil sa galit na pilit kong kinikimkim. Sige, bulong ko. Basta para sa atin, Victor. Pumirma ako. Ngunit bago ko ibinigay ang papel, nag-iwan ako ng maliit na marka sa likod ng pahina gamit ang ballpen, isang senyales na tanging si Maya lang ang makakaalam. Iyon ang magiging patunay na ang dokumentong ito ay pirmado sa ilalim ng coercion o panlilinlang. Pagkaalis nila, mabilis akong nag-text kay Maya. Pirmahan tapos na. May maliit na marka sa likod. Hindi nagtagal, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito sa banyo kung saan hindi ako maririnig ni Victor. Lucia! Boses iyon ni Maya, mahina pero seryoso. Victor is moving faster than we thought. He's planning to sell the property by Friday. Kailangan natin kumilos ngayon. Anong plano? Tanong ko. Magpanggap ka na wala kang alam. Tomorrow night, sabihin mo sa kanya na may naipon kang kaunting pera sa ilalim ng floorboard. Sabihin mong savings mo for the family. He is greedy. He won't be able to resist taking it. While he's distracted counting that money, I'll plant the recording device in his office drawer. Paano kung mahuli niya ako? Then we're done, sagot ni Maya.
But remember, Lucia, he thinks he's the one using you. That's our biggest advantage. Just be the submissive wife he thinks you are. Kinagabihan habang kumakain kami, tiningnan ko si Victor. Ang lalaking mahal ko nun ay wala na. Ang natitira na lang ay isang taong handang ibenta ang kaluluwa niya para sa pera. Victor? Tawag ko. Oh? Sagot niya nang hindi tumitingin, abala sa kanyang cellphone. May naipon ako. Mga 50,000 pesos. Galing sa pagtitinda sa store at sa extra na sideline ko nitong mga nakaraang buwan. Para sa atin yon kung sakaling kailanganin mo para sa investment. Biglang huminto si Victor sa pag-type. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagningning, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kasakiman. 50,000? Ulit niya. Nasaan? Nasa kwarto. Sagot ko, pilit na nagpakita ng ngiti. Kukunin ko mamaya. Alam kong nakuha ko na ang atensyon niya. Ang bitag ay nakalatag na. Bukas, habang abala siya sa pagbibilang ng perang hindi niya dapat makuha, sisimula na namin ang pagwasak sa kanyang mundo. Kinabukasan, ang bahay ay parang isang entablado. Alam kong nasa labas si Maya, naghihintay ng tamang pagkakataon para makapasok habang si Victor ay abala sa kanyang mga business meeting. Lucia, aalis ako saglit. May kailangan lang akong asikasuhin sa bangko. Paalam ni Victor sa akin pagkatapos niyang makuha ang pera. Masyadong naging madali ang lahat. Inilagay niya ang pera sa isang envelope na akala niya ay galing sa aking ipon, pero ang totoo, yon ang perang ibinigay sa akin ni Maya bilang bahagi ng aming plano. Sige Victor, mag-iingat ka, sabi ko habang naglilinis tong sala. Pinanood ko siyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Pagkalis niya, nag-text ako kay Maya. Umalis na siya. The coast is clear. Hindi lumipas ang 5 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Maya, dala ang isang maliit na bag. Hindi na kami nag-usap ng matagal. Alam na namin ang aming gagawin. Habang binabantayan ko ang labas ng bahay, mabilis na kumilos si Maya patungo sa opisina ni Victor sa loob ng aming kwarto. Habang nagbabantay ako, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung bigla siyang bumalik? Paano kung may nakalimutan siya? Ngunit ang galit ang nagpapatatag sa akin. Ang bawat hakbang ko sa sahig ng bahay na ito ay paalala na hindi ko siya hahayaang manalo. Lucia, nahanap ko na! Bulong ni Maya mula sa loob. Pumasok ako at halos manigas ako sa nakita ko. Hindi lang basta recording device ang inilagay ni Maya. Sa loob ng drawer ni Victor, may mga nakatagong dokumento na hindi ko pa nakikita noon. Mga bank statements mula sa ibang bansa, mga resibo ng mga mamahaling regalo para sa ibang babae, at higit sa lahat, ang orihinal na deed of sale na may tunay na pirma ng mga magulang ko na peke palang ginamit ni Victor para makakuha ng loan. Look at this! Sabi ni Maya habang hawak ang isang makapal na file. These are not just documents about the house. These are records of his money laundering activities. He's been using your house as a front for a bigger syndicate. Nang hina ko, ang asawa ko, ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat, ay hindi lang basta manloloko. Isa siyang kriminal. Ang lahat ng hirap ko, ang bawat sentimo na inipon ko sa sari-sari store, ay ginamit niya para sa kanyang maruming negosyo. Maya, kailangan nating kumuha ng kopya ng lahat ng ito, sabi ko. Already on it, sagot niya, habang mabilis na kinukuhanan ng litra to ang bawat pahina gamit ang kanyang phone. Habang abala kami, biglang tumunog ang gate sa labas. Creak! Maya! Bulong ko, nandyan na siya! Mabilis naming ibinalik ang lahat sa ayos. Isinara ni Maya ang drawer at kinuha ang maliit na recording device na ikinabit niya sa ilalim ng lamesa. Lumabas kami ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nagkunwaring naghahanda ng merienda. Pagbukas ng pinto, pumasok si Victor. Pawisan siya at mukhang iritado. Lucia, bakit ang dilim dito? Sigaw niya. Tiningnan niya ako ng matalim. May mga tao bang pumasok dito?
Huminga ako ng malalim, pinatatag ang boses ko. Wala, Victor. Bakit? May nakita ka bang iba? Tinitigan niya ako, sinusubok ang basahin ang mukha ko. Naglakad siya patungo sa kwarto. Ang bawat hakbang niya ay parang tibok ng puso ko, mabilis at nakakabingi. Huminto siya sa tapat ng pintuan, lumingon sa akin at muling tumingin sa loob. Ang susunod na mangyayari ay magtatakda kung kami ba ang mananalo o kung katapusan na namin. Tumigil si Victor sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa drawer, tila may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Umarap siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagdududa. Bakit parang may nagbago rito? Tanong niya habang itinuturo ang pagkakaayos ng mga gamit sa ibabaw ng kanyang lamesa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ngunit hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Lumapit ako sa kanya, dinalhan ko siya ng basong tubig na may kasamang matamis na niti. Ang niti ng isang asawang inosente. Baka naman naigalaw ko noong naglilinis ako, Victor. Alam mo namang maingat ako. Pero minsan, hindi ko maiwasang ayusin ang mga gamit mo para magmukhang maayos ang kwarto natin. Sagot ko, pilit na pinatatamis ang boses. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang mga mata niyang sanay manlin lang ay sinusubukang basahin ang bawat guhit ng mukha ko. Maya-maya pa, huminga siya ng malalim at uminom ng tubig. Huwag mong gagalawin ang mga gamit ko roon, Lucia. Alam mo namang sensitibo ang mga dokumentong yon. Malamig niyang sabi, bago tinalikuran ako at naupo sa harap ng kanyang laptop. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Alam ko ang bawat galaw namin ay sinusubaybayan ni Victor. Pero hindi niya alam, ang patibong na inihanda namin ni Maya ay hindi lang nakatali sa mga papel na iyon. Kinabukasan habang wala siya, muli akong nakipagkita kay Maya sa isang cafe na malayo sa aming barangay. Nakuha mo ang lahat ng kailangan natin? Tanong ko agad pagkaupo. Ipinakita ni Maya ang kanyang tablet. Lahat ng litra, to ng bank statements, ang peking deed of sale at ang mga ebidensya ng money laundering ay nasa isang secure cloud server na. Lucia, enough to send him to jail for a lifetime. But we need one more thing. Kailangan natin ng confession na siya mismo ang nagsabi ng kanyang krimen. Paano? Magkakaroon siya ng isang malaking deal sa susunod na 2 araw. Aliwanag ni Maya. Gagamit siya ng pera para suhulan ng isang opisyal. Kapag naganap ang usapan na yon at nandoon ang device, tapos na ang laro niya. At paano ko siya mapapayag na isama ako? Tanong ko. Sabihin mong gusto mong makita ang success niya. Sabihin mong gusto mong maranasan ang buhay na ipinangako niya sa'yo. Mungkahi ni Maya. Umuwi ako ng bahay na may mabigat na desisyon sa dibdib. Sa hapagkainan, habang naghahapunan kami, sinimulan ko ang aking show. Victor? Tawag ko habang tinitingnan siya ng may paghanga. Isang paghanga na puno ng kasinungalingan. Nababalitaan ko ang tungkol sa malaking deal mo sa Biyernes. Sabi ng mga kapitbahay, magiging successful ka na raw talaga. Tumingin siya sa akin, nakataas ang kilay. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Nakita ko lang sa mga documents mo nang hindi mo sinasadya. Sagot ko, sabayu ko na parang nahihiya. Gusto kong sumama, gusto kong makita kung paano ka nagtatagumpay, gusto kong maging proud sa'yo, Victor, kahit na yon lang. Tumahimik siya. Ang kanyang ego, ang kanyang kasakiman, alam kong hindi niya ito matatanggihan. Gusto niyang ipakita sa akin na siya ang bida, na siya ang lalaking nakatapak sa akin at na yung aangat na siya, gusto niyang makita ko ang kanyang tagumpay. Sige, nisi niya, isang nising puno nga bang. Sumama ka. Pero tandaan mo, Lucia, manahimik ka lang. Huwag kang magtanong, huwag kang makialam. Just watch how I win. Opo, sagot ko. Habang sa ilalim ng mesa, mariin kong ikinuyom ang aking mga kamao. Sa Biyernes, hindi niya alam na ang tagumpay na inaasahan niya ang magiging mismong libingan ng kanyang karera at dignidad. Ang araw ng Biyernes ay dumating na may dalang kakaibang tensyon.
Ang hangin sa loob ng aming bahay ay tila mabigat, puno ng mga lihim na hindi masabi. Nagbihis si Victor ng kanyang pinakamahal na suit, ang suot ng isang lalaking akala niya ay hari ng mundo. Habang nag-aayos ako sa harap ng salamin, nakita ko ang sarili ko. Hindi na ako ang Lucia na mahiyain at laging nakayuko. Sa kabila ng aking simpleng damit, naramdaman ko ang lakas na nanggagaling sa katarungang matagal ko nang hinahanap. Lucia, bilisan mo! Sigaw ni Victor mula sa sala. Sumakay kami sa kanyang kotse. Sa loob ng sasakyan, panay ang daldal niya tungkol sa kung gaano kalaki ang kikitain niya sa araw na ito. Matapos nito, Lucia, hindi na natin kailangang mag-alala. Bibili tayo ng kondo sa Makati. Iiwan na natin ang buhay barangay na ito. Pinakinggan ko lang siya, tumatango pa minsan-minsan, habang ang isip ko ay nasa maliit na device na nakatago sa loob ng aking handbag. Isang regalo mula kay Maya na ikinabit ko ng palihim sa lining ng suot kong jacket bago kami umalis. Dumating kami sa isang pribadong clubhouse sa labas ng lungsod. Ang lugar ay tahimik, swab, at formal. Ang uri ng lugar kung saan ginagawa ang mga transaksyong hindi dapat malaman ng batas. Dito ka lang sa labas ng meeting room. Biling niya sa akin nang makarating kami sa pintuan. Huwag kang lalayo. Opo, Victor, sabi ko, habang pinipilit na magmukhang matatakutin. Umalis siya. Huminga ako ng malalim. Alam ko ang susunod na mangyayari. Ang kausap niya ay isang tauhan ni Maya na nagpapanggap na investor. Kailangan kong siguraduhin na lalapit ako ng sapat para makasagap ng malinaw na audio ang device ko. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa pinto na bahagyang nakabukas. Narinig ko ang boses ni Victor, malakas at mayabang. I can guarantee you, sir, the documents are authentic, the title is clean. If you invest the 5 million now, we can finalize the transfer by Monday. Lucia has already signed the papers, she doesn't suspect a thing, ani Victor. Parang may humampas sa dibdib ko. Ang kumpiyansa niya sa pagsasabing she doesn't suspect a thing ay nagpatingkad sa lahat ng galit ko. Pero hindi ako pwedeng magpadala. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at naramdaman ang bawat tibok ng puso ko na nagiging kalmado. Maya-maya, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko sa bulsa. Isang text mula kay Maya. Audio is clear. We have everything. Exit the scene now, Lucia. Tumalikod na ako para umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabunggo ko ang isang waiter na may dalang tray. Clang! Nahulog ang mga baso. Nagkatinginan ang mga tao sa hallway. Bumukas ang pinto ng meeting room. Lumabas si Victor. Ang mukha niya ay puno ng iritasyon. Lucia, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko hintayin mo ako sa lobby? Tanong niya nang may halong pagdududa. Ang mga mata niya ay tumingin sa handbag ko, pagkatapos ay sa jacket ko. Sa isang saglit, natakot ako na baka nahalata na niya ang lahat. Pero mabilis akong kumilos. Umiyak ako. Ang luha na pilit kong nilabas para pagtakpan ng aking kaba. Pasensya na, Victor. Akala ko kasi may nangyari sa'yo. Nauutal kong sagot. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa kanyang isipan, isa lang akong mahinang asawa na takot na maiwan. Mumisi siya, ang kanyang yabang ay bumalik. Umalis ka na rito at pumunta ka sa sasakyan. Nakakahiya ka. Sabi niya nung may pandidiri. Tumalikod ako at naglakad palayo. Habang papalayo ako, hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi mo alam, Victor, na ang bawat salitang binigkas mo sa loob ng kwartong yon ay ang huling pako sa kabaong ng iyong kalayaan. Pagkatapos ng insidente sa clubhouse, hindi na ako tinigilan ni Victor sa pagsasabi ng mga masasakit na salita habang nasa biyahe kami pauwi. Nakakahiya ka, Lucia. Para kang timang na nag-iikot-ikot doon. Buti na lang hindi nila napansin na asawa kita. Paulit-ulit niyang sabi habang mabilis na nagmamaneho. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko lang siya magsalita na magsalita. Sa bawat insulto niya, unti-unting namamatay ang kahit anong natitirang simpatya ko para sa kanya. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinaghirapan ko, ay isang taong wala ng ibang alam kundi ang mangmaliit ng kapwa.
Pagdating namin sa bahay, padabog siyang pumasok sa kwarto at diretsong natulog, kampanteng nakuha na niya ang deal. Naiwan akong gising sa sala. Ang paligid ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng bentilador. Dito nagsimulang pumasok ang lahat ng duda. Tama ba ang ginagawa ko? Tanong ng isip ko. Paano kung sa huli ako pa rin ang talo? Paano kung makalusot siya at ako ang mapagbintangan? Naalala ko ang mga araw na masaya kami sa Cavite. Ang mga gabi na nagkukwentuhan kami sa harap ng sari-sari store habang kumakain ng lugaw. May mga pagkakataon na totoo ang pagmamahalan namin, o baka naman sa paningin ko lang yon? Nagsimula na ba siyang manloko noon pa man? Kinuha ko ang litrato namin nung kasal kami, isang simpleng litrato na nakapaskil sa pader. Hinaplos ko ang mukha niya sa larawan. Ang luha ko ay kusa ng dumaloy. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa panghihinayang. Nanghihinayang ako sa 10 taon na ibinigay ko sa isang taong hindi man lang marunong magpahalaga sa utang na loob. Maya-maya, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko mula kay Maya. Lucia, are you okay? I know this is hard, but think about your parents' legacy. Think about the dignity you're fighting for. Don't let your heart betray the truth. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Tama siya. Ang pag-aalinlangan ko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagiging tao. Pero kailangan kong maging matigas. Hindi ako ang biktima rito. Ako ang magiging arhitekto ng katarungan. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang mga bituin sa langit ng Cavite. Hindi na ako babalik sa pagiging martir, bulong ko sa sarili. Pumasok ako sa banyo, hinugasan ang aking muka at pinunasan ang mga luha. Nang harapin ko ang salamin, nakita ko ang isang babaeng desidido. Hindi na ako natatakot sa kung ano ang mangyayari bukas. Ang pag-aalinlangan ay naiwan na sa nakaraan. Nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko si Victor na mahimbing ang tulog. Ang kanyang mukha ay inosente sa paningin ng iba. Pero sa paningin ko, ito na ang mukha ng taong babagsak sa lalong madaling panahon. Humiga ako sa kabilang dulo ng kama, malayo sa kanya at pumikit. Handa na ako sa susunod na yugto. Hindi na ako susuko. Sabado ng umaga. Ang hangin ay tila nagbabago ang ihip, isang senyales na malapit na ang unos. Si Victor ay maagang gumising. Ang mukha ay puno ng kasabikang hindi maitago. Para siyang bata na may hawak na bagong laruan, ngunit sa kaso niya ang laruan ay ang perang nakuha niya mula sa peking deal kahapon. Lucia, ihanda mo ang mga gamit natin, sabi niya habang nag-aayos ng kurbata. Aalis tayo ng bansa sa Lunes. Nakuha ko na ang visa at ticket. Ibebenta na natin ang lahat ng natitira rito at sisimulan natin ang bagong buhay sa ibang lugar. Nanlamig ako. Ang bilis ng mga pangyayari. Akala ko may panahon pa kami, pero si Victor ay nagmamadali na dahil sa takot na mahuli. Ganun ba kadali yun, Victor? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang boses na kalmado. Paano ang bahay? Paano ang mga naiwan nating obligasyon? Huwag mo nang intindihin yon. Ako na ang bahala. Ang mahalaga, mawala na tayo rito bago pa tayo makilala ng mga taong may utang sa akin. Sagot niya ng may halong pagbabanta. Tumalikod siya para kunin ang kanyang bag. Doon ko nakita ang pagkakataon. Alam kong ito na ang huling pagkakataon para ilatag ang lahat. Habang abala siya sa paglilinis ng mga dokumento sa kanyang desk, tahimik kong tinawagan si Maya gamit ang aking burner phone. Maya, it's now or never, bulong ko. Aalis siya ng Lunes. Kailangan na nating gawin ang kasunduan sa barangay at sa pulisya ngayon. I'm already at the barangay hall, Lucia, sagot ni Maya. Nasa akin na ang mga pulis. Ang kailangan na lang ay ang huling pirma mo sa affidavit na magpapatunay na hindi ka pumayag sa bentahan ng bahay. Kapag naisumite natin ito, magkakaroon ng whole departure order laban sa kanya. Pupunta ako, sagot ko. Victor? Tawag ko sa kanya habang papalabas siya ng kwarto. Kailangan kong pumunta sa barangay hall. May kailangang ayusin sa mga dokumento ng pagmamay-ari ng tindahan bago natin ito isara. Tiningnan niya ako ng matagal.
Bakit kailangan pa? Iwanan mo na yan. Kailangan ko lang ng closure, Victor, para wala tayong iwan ng gulo. Sagot ko, sabay ngiti ng bahagya. Nag-alinlangan siya, pero dahil kampante siyang hawak niya ang lahat, pumayag siya. Sige, bilisan mo. Babalikan kita mamaya para sa packing. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan. Hindi lang ito tungkol sa bahay o sa pera. Tungkol ito sa pagbawi ko sa aking danggal. Pagdating ko sa barangay hall, nakita ko si Maya na nakatayo sa labas kasama ang ilang mga opisyal. Nang magtagpo ang aming mga mata, alam naming dalawa na ito na ang simula ng katapusan ni Victor. Nilagdaan ko ang affidavit. Sa bawat letra ng aking pangalan na isinulat ko sa papel, ramdam ko ang pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Is it done? Tanong ni Maya. Yes, sagot ko. We are heading to the bank now to freeze all his accounts. Pag uwi niya, wala na siyang matatakbuhan. Sumakay ako ng tricycle pabalik sa bahay. Habang tinatahak namin ang daan, tiningnan ko ang bawat bahay na nadadaanan ko. Sa Lunes, wala na si Victor. Sa Lunes, malaya na ako. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, nakita ko si Victor na nakaupo sa sala, nagbibilang ng pera. Pagtingin niya sa akin, numiti siya. Ayan, handa na ang lahat. Bukas, magsisimula na ang bago nating buhay. Hindi ko siya sinagot. Naupo ako sa tapat niya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Alam ko na sa loob ng ilang minuto, ang niting yan ay mapapalitan ng takot na hindi niya kailanman malilimutan. Kinabukasan, imbes na packing ang gawin namin, isang matinding katok sa gate ang gumising sa buong barangay. Maaga pa pero hindi na kami mapakali ni Victor dahil sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Ano yun? Tanong ni Victor. Ang boses ay may halong inis at kaba. Binuksan niya ang pinto at agad na bumungad sa kanya ang mga opisyal ng barangay kasama ang ilang mga pulis. Victor de la Cruz, may warrant of arrest ka para sa kasong estafa, falsification of public documents at money laundering. Deklarasyon ng opisyal. Namutla si Victor. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Lucia, anong nangyayari? Anong kasinungalingan nito? Tumayo ako mula sa pagkakaupo, dahan-dahan, at sinalubong ang kanyang tingin. Wala nang takot, wala nang pagpapanggap. Hindi ito kasinungalingan, Victor. Ito ang katotohanan na matagal mo nang tinatago. Hindi siya makapagsalita. Pilit niyang hinawakan ang braso ko, pero mabilis akong umiwas. Ang mga pulis ay agad siyang dinakip at nilagyan ng posas. Sa bawat paggalaw niya, parang gumuho ang lahat ng kayabangan niya. Lucia! Sabihin mo sa kanila na hindi totoo to. Asawa kita! Tulungan mo ako! Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang isakay sa patrol car. Sa labas, nakita ko si Maya na nakatayo sa isang sulok, nakamasid. Nagkatinginan kaming dalawa, isupagtango na nagsasabing nagtagumpay kami. Dinala kami sa barangay hall para sa isang emergency mediation at pagharap sa mga ebidensya. Ang silid ay puno ng mga taong dati ay tinitingala si Victor. Ngayon, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Sa harap ng kapitan at ng mga abogado, inilabas ni Maya ang lahat ng record. Ang mga peking pirma, ang recording mula sa clubhouse, at ang mga bank statements na nagpapatunay na ang perang ginagamit niya ay nanggaling sa mga biktima kabilang ang ama ni Maya. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Lucia. Sigaw ni Victor, pilit na ipinapasa ang sisi. Pinlano niya ito para makuha ang lahat ng pera ko. Tumayo ako at humarap sa kanya sa harap ng lahat ng tao. Hindi ko kinukuha ang pera mo, Victor. Binabawi ko lang ang ninakaw mo sa akin, sa mga magulang ko at sa mga taong niloko mo. Inilabas ko ang affidavit na pirmado ko. Ito ang patunay na hindi ko kailanman binenta ang bahay ko. Ang lahat ng pirmang nakikita niyo sa mga dokumentong hawak ni Victor ay palsipikado. Nanahimik ang buong silid. Si Victor, ang lalaking napakagaling magsalita, ay walang masabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Ang kanyang success ay naging isang bangungot na siya mismo ang nagtahi.
Pagkatapos ng pagharap, nilapitan ako ni Maya. It's done, Lucia. He's not going anywhere for a long time. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aming bahay na malapit sa barangay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi ito ang katapusan ng lahat, pero ito ang simula ng aking kalayaan. Ang bawat detalye ng araw na iyon ay parang isang mabagal na pelikula na paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko. Matapos ang pagharap sa barangay, dinala si Victor sa presinto para sa formal na paghahain ng kaso. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siyang humarap sa akin. Hindi na ang lalaking mapagmataas at matapang, kundi isang taong tila gumuho ang mundo. Lucia, parang awa mo na. Pakiusap niya nang malapit na siyang isakay sa loob ng selda. Ang boses niya ay basag, puno ng desperation na huli na para magamit. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Patawarin mo ako, ayusin natin ito. Tinitigan ko siya. Sa mga sandaling yon, hinanap ko ang kahit katiting na pagmamahal na natitira sa dibdib ko para sa kanya. Ngunit wala. Ang nakikita ko na lang ay ang lahat ng luha, lahat ng pagod at lahat ng panloloko na ibinigay niya sa akin sa loob ng 10 taon. Hindi pagmamahal ang nawala sa iyo, Victor. Sagot ko ng mahinahon. Ang nawala sa iyo ay ang taong ginamit mo para itago ang mga krimen mo. Hindi kita pinapatawad dahil sa ginawa mo sa akin. Pinapatawad kita dahil gusto ko nang pakawalan ang galit na nagbubuklod sa atin. Pero hindi nito mababago ang hustisya. Iniwan ko siya roon, nakakapit sa rehas, habang ang mga pulis ay unti-unting isinasara ang pinto. Yon ang huling pagkakataon na nakita ko ang mukha ng lalaking minahal ko ng buong puso. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Nandoon si Maya, nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. Hindi na siyang babaeng puno ng pot, tila nakahinga na rin siya ng maluwag. He's behind bars, sabi niya. And the bank has confirmed that your house title is being reverted to your name as the sole owner. Wala bisa ang lahat ng dokumentong peke niya. Yumakap ako kay Maya, isang yakap na hindi ko inakalang mangyayari. Salamat, Maya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa kasinungalingan niya. We saved each other, Lucia. Sagot niya. Pag-uwi ko sa aming bahay, sa bahay na sa wakas ay akin na muli, ang bawat sulok ay parang humihinga. Hindi na ito isang lugar ng pagdurusa, kundi isang tahanan. Kinuha ko ang mga gamit ni Victor na naiwan. Ang mga paborito niyang polo, ang mga dokumentong ginamit niya sa panloloko, at ang mga alaala na gusto ko nang sunugin. Inilabas ko ang lahat ng iyon sa likod ng bahay at sinindihan. Habang pinapanood ko ang paglamon ng apoy sa mga gamit na iyon, ramdam ko ang paggaan ng pakiramdam ko. Ang bawat abo ay simbolo ng nakaraang gusto ko ng kalimutan. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang lahat. Alam ko na ang pagbangon ay hindi madali. May mga utang pa ako. May mga nasirang relasyon sa ibang tao dahil sa mga gawa-gawa ni Victor at kailangan kong patunayan sa barangay na kaya ko magpatuloy ng mag-isa. Humiga ako sa aking kama sa unang pagkakataon na walang Victor sa tabi ko. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito na ang aking bagong kapayapaan. Alam kong bukas, pagising ko, ako na ang may hawak ng sarili kong tadhana. 1 taon ang lumipas. Ang sari-sari store na dating maliit at pulo ng utang ay isa ng maliit, ngunit maunlad na convenience store. Ang mga dingding na dating saksi sa aking pagluha ay ngayon ay puno ng mga niti ng aking mga suki sa barangay. Maaga akong nagsing. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin sa Cavite. Ang bahay ko, ang tanging pamana ng aking mga magulang, ay sariwa ang pintura. Maayos ang bawat sulok at higit sa lahat, tunay na akin. Hindi nabalita sa amin ang tungkol kay Victor. Nabalitaan ko na lang sa mga awtoridad na siya ay nahatulan ng mahabang panahon sa bilangguan. Hindi ko na siya dinalaw. Hindi ko na rin naramdaman ang pangangailangang gawin yon.
Ang bahaging yun ng buhay ko ay parang isang pahina ng libro na natapos ko na ring basahin at kailangan ng isara. May huminto na sasakyan sa harap ng tindahan. Si Maya. Ngayon, hindi na siya ang babaeng puno ng put. Mas payapa na ang kanyang mga mata, at madalas na rin kaming magkape tuwing Sabado. Lucia, nakuha ko na ang balita, bungad niya habang lumalabas ng kotse. Final na ang hatol, he's exactly where he deserves to be. Tumango ako at inabutan siya ng mainit na kape. Salamat, Maya. Kung hindi dahil sa desisyon mong lumapit sa akin noon, baka nakabaon pa rin ako sa ilalim ng mga kasinungalingan niya. We both moved on, Lucia. That's the real win. Sagot niya habang humigop ng kape. Pagkaalis ni Maya, naupo ako sa harap ng aking tindahan. Tiningnan ko ang mga tao sa barangay na nagdadaan. Ang ilan ay binabati ako. Ang iba ay nagtatanong kung bakit napakaganda ng ngiti ko ngayon. Hindi madali ang lahat. May mga gabi pa rin nakakaramdam ako ng lungkot at may mga oras pa rin naiisip ko ang mga sana sa nakaraan. Pero natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagyakap dito at paggamit nito para maging mas matatag. Hindi na ako ang Lucia na umaasa sa mga pangako ng lalaki. Hindi na ako ang Lucia na natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Ngayon, ako na ang Lucia na nagmamay-ari ng sariling oras, sariling desisyon at sariling kaligayahan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang aking savings account. Hindi na nakatago, hindi na ninanakaw, kundi bunga ng sarili kong pagpapagal. Ang bakasyon na ninakaw ni Victor noon, binalak ko ng gawin para sa aking sarili sa susunod na buwan. Hindi para magpakitang gilas, kundi para ipaalala sa sarili ko na kaya kong marating ang mundo ng ako lang. Tumayo ako at nagbukas ng tindahan. Sa bawat pagbukas ng pinto, ramdam ko ang bagong simula. Ang nakaraan ay abo na, at ang hinaharap ay malawak na bukid na handa ko ng araruhin at pagtamna ng sarili kong mga pangarap. Isang bagong araw. Bulong ko sa hangin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang mga salitang yon ay hindi lang basta pangako. Ito ay katotohanan.